Sa isang liblib na baryo sa bayan ng Pilar, na nasasakop ng probinsya ng Sorsogon, nakatira ang isang binatang nagngangalang Gabriel, 24 na taon sa kasalukuyan. Simple lamang ang pamumuhay ng binata pero gayunpaman, masaya siya sa kung ano ang meron sa buhay niya. Ulilang lubos na si Gabriel dahil noong 5 taong gulang pa lamang ito, namatay na ang kanyang mga magulang dahil sa pakikipaglaban sa mga masasamang aswang. Mula nang mawala ang mga magulang ni Gabriel, doon na ito tumira sa kanyang Lolo Erning at Lola Rosa. Pero kahit lumaki si Gabriel sa pag-aalaga at pag-aaruga ng kanyang mga lolo at lola, lumaki pa rin itong may magalang, matulungin at may malasakit sa kapwa. Habang lumalaki si Gabriel at nagkakaisip nun, natututo na rin itong tumayo sa sarili niyang mga paa, kaya naman kahit anong trabaho ang kanyang pinasok, matustusan lamang ang kanyang pag-aaral. Dumating ang panahon na ang paghihirap ni Gabriel ay tuluyang nang napawi. Nakapagtapos ito ng pag-aaral sa kursong may kinalaman sa agrikultura at nabigyan niya ng maganda at maginhawang buhay ang kanyang Lolo Erning at Lola Rosa. Dumating din ang panahon na nagkaroon na ng sariling negosyo si Gabriel. Meron itong mga malalawak na bukid at malalaking bangka. Pero kahit may narating sa buhay si Gabriel, hindi ito matapobre at mahigpit sa kanyang mga tauhan at trabador. Isang umaga, habang papauwi na si Gabriel sa tahanan, ay nakasalubong niya ang kanyang Lolo Erning at Lola Rosa. Galing kasi ang binata sa pakikipag-usap sa kanyang mga tagalaot. Maray na aga po sa inyong duwa, Lolo at Lola. Masayang bati ni Gabriel sa kanyang Lolo at Lola na kung liliwanagin ay magandang umaga sa inyong dalawa. Matapos magsalita ay nagmano ang binata sa dalawa. Lolo Erning, Lola Rosa, saan po kayo pupunta? Magalang na tanong ni Gabriel sa kanyang lolo at lola. Apo, pupuntahan namin yung isa nating sakahan. Titingnan natin kung ano ang sitwasyon doon. Nabalitaan kasi namin sa mga trabahador natin doon na may masasamang elemento daw na gumagambala sa lugar. Ganun po ba, Lolo? Sige po, sumakay na po kayo sa kotse at ihahatid ko na po kayo doon. Ay, hindi na po. Maglalakad na lamang kami. Para naman mairesisyo ang mga tuhod namin ng Lola Rosa mo. Ganun po ba? Sige po, mag-iingat po kayong dalawa ha. Matapos mag-usap ay pinatakbo na ni Gabriel ang kotse, habang sina Lolo Erning at Lola Rosa naman ay naglakad na patungo sa bukid. Lingid kasi sa kaalaman ng mga tauhan ni Gabriel na ang pamilya ng binata ay pamilya ng mga antingero, albularyo at mangkukulam. Ang lolo ni Gabriel ay isang antingerong albularyo, samantalang ang lola naman ito ay isang makapangyarihang mangkukulam. Nang makauwi na si Gabriel sa tahanan, nagpahanda kagad ito ng almusal sa katulong dahil bigla itong nakaramdam ng gutom. Habang nag-aalmusal ang binata ay nasa isip pa nito ang plano niyang pagtugis at pagpaslang sa mga masasamang aswang na pumatay sa kanyang mga magulang. Pagsapit ng 12:00 ng tanghali, nagimbal na lamang si Gabriel sa ibinalita ng isa nilang trabador sa bukid na pinuntahan ng kanyang lolo at lola, sapagkat ng mga oras na yon ay kasalukuyang nakikipaglaban ang lolo at lola ng binata sa mga gabunan. Kaya naman dali-daling sumakay si Gabriel at ang isa nitong tauhan sa kotse at tinungo nilang bukid nun. Pagkarating nila sa bukid ay mabilis na bumaba si Gabriel at ang tauhan nito sa kotse. Sa pagkakataong yon ay naawa si Gabriel sa kalagayan ng kanyang lolo at lola. Dahil kahit nasugatan na ang mga ito, ay pinipilit pa rin nilang makipaglaban. Kaya naman nag-alab ang galit ni Gabriel at walang takot nitong sinugod ang mga gabunan.
na kasalukuyang kinakalaban nina Lolo Erning at Lola Rosa. Habang ang isang tauhan naman ng binata ay walang awang pinapuputukan ng sagradong baril ang iba pang mga nilalang. At nang tuluyan ng napaslang ni Gabriel at ng tauhan nito ang mga gabunan, dinala nila sina Lolo Erning at Lola Rosa sa may sasakyan. Nag-aagaw buhay na mga ito. Sa pagkakataong yon ay pinatakbo na ng tauhan ni Gabriel ang sasakyan patungo sa ospital. Sa kabutihang palad, umabot sa ospital sina Lolo Erning at Lola Rosa at nagamot pa ng mga doktora ang dalawa nun. Yun nga lang talaga, pagkalipas ng 5 oras ay tuluyan ng binawian ng buhay sina Lolo Erning at Lola Rosa. Kaya naman labis ang kalungkutang nararamdaman ni Gabriel noon. Nang mga sandaling yon ay lalong tumindi ang hangarin ng binata na tugisin at paslangin ang mga masasamang nilalang na pumatay sa kanyang mga magulang. Malakas ang kutob at paniniwala ni Gabriel na ang pumatay sa kanyang mga magulang noon ay siyang nag-utos din sa mga gabunan na paslangin ang kanyang lolo at lola. Sa halip na magmukmok at ubusin ang oras sa kakaiyak, ay nagmadaling umuwi ng tahanan itong si Gabriel para pagplanuhang mabuti ang gagawin niyang pagtugis at pagpaslang sa mga gabunan. Pagka-uwi pa lamang ni Gabriel sa kanilang tahanan, ay bumungad kaagad sa kanya ang mga bangkay ng gabunan, nakahandusay at nagkalat sa compound ng kanilang tahanan. Pagbaba pa lamang ng binata sa kotse, sinalubong kaagad siya ng kanyang mga tauhan. Senyor Gabriel, ipagpamanin po ninyo kung ganito ang naabutan ninyo sa paligid ng bahay. May umatake po kasi mga gabunan dito kanina. Habang wala kayo dito, pilit ka po nilang hinahanap at sa pilitan nilang pinasok itong mansyon. Wala kaming nagawa kundi lumaban at depensahan yung lugar nyo. Wala kayong dapat na ihingi ng tawad, Manong. Ginawa nyo lang po ang inyong obligasyon dito sa mansyon. At saka, Senyor Gabriel, may isang gabunan ang nakatakas pero bago ito umalis, nagsalita ito na kung hindi ka raw magpapakita, hindi daw nila titigilan na salakayin ng lugar na ito hanggat hindi ka nila napapatay. Yan ang pagkakamali nila. Pagsisisihan nila na tumapak sila sa lugar na ito. Hindi nila alam kung ano ang kaya kong gawin. At hindi nila kilala kung sino ang kinakalaban nila. Tugon naman ng binata noon. Matapos makipag-usap ni Gabriel sa kanyang mga tauhan, ipinag-utos ng binata sa kanyang mga tauhan na alisin ang mga bangkay ng mga gabunan sa paligid ng kanyang mansyon. Pagkatapos ay iniutos ni Gabriel na sunugin ang bangkay ng mga yon. Mabilis namang tumalima ang mga tauhan ni Gabriel habang ang binata naman ay nagtungo sa isang liblib na lugar na nasasakop ng kanyang lupain. Pagkatapos ay tinungo nito ang isang malawak na silid kung saan namamalagi ang mga sigbin na alaga ng kanyang lolo at lola. Pagpasok pa lamang ni Gabriel sa silid, tinawag kaagad niya ang mga sigbin. Inutusan niya ang mga ito na hanapin ang lugar kung saan naglulungga o namamalagi ang mga gabunan. Matapos magsalita ay isa-isa nang nangagsialisan ang mga nilalang para sundin ang ipinag-uutos ng binata. Makalipas ang kalahating oras, bumalik si Gabriel sa mansyon para magpahinga. Na mga oras na yon ay tahimik na nakatingin si Gabriel sa bintana at hindi pa rin ito makapaniwala na wala na ang kanyang lolo at lola. Pagsapit ng 8:00 ng gabi, dumating ang mga labi ng lolo at lola niya. Ng mga sandaling yon, nasa kabaong na mga ito. Sa unang gabi pa lamang ng lamay ay marami kaagad ang dumating na bisita para magpaabot ng pakikiramay sa binata. Karamihan sa mga dumating na bisita ay ang mga kamag-anak ni na Gabriel
mga albularyo, antingero at mga mangkukulam. Nakikiramay kami sa pagkamatay ng lolo at lola mo, Gabriel. Maraming salamat, Manong. Lumipas ang isang oras ay nakaamoy si Gabriel ng malansang amoy na nagmumula sa hangin. Sa pagkakataong yon ay naramdaman kaagad ni Gabriel na may umaaligid na nilalang sa paligid. Naramdaman din yun ng mga antingero, albularyo at mga tauhan ni Gabriel na may kaalaman sa lihim na karunungan, kung kaya't nagmadali silang ikutin ang buong paligid ng mansyon. Maya-maya, nakita ni na Gabriel at ng mga kasama nito ang isang balbal na nakatayo mula sa bakod na pader ng mansyon. Pagkatapos ay tumalon ito sa mismong harapan nila. Hoy balbal! Alam ko ang pakay mo kung bakit ka nagpunta dito. Pero hindi ka magtatagumpay sa gagawin mong pagkuha sa bangkay ng lolo at lola ko. Ihanda mo ang sarili mo. Hindi ka na makakalabas pa ng buhay sa teritoryo ko. Napaangil naman ang balbal dahil sa sinabi ng binata. Akmang susugurin na sana ng nilalang ang binata ng biglang paputukan ng mga tauhan ni Gabriel ang nilalang. Hindi na ito nakaporma pa. Matapos ang kaganapang yon ay mabilis na sinunog ni Gabriel ang bangkay ng balbal na yon. Pagkatapos ay bumalik na ang lahat sa lamay. Pagkalipas ng isang oras, dumating ang mga sigbin. Sa pagkakataong yun ay lumapit ang isang sigbin kay Gabriel. Kagat-kagat nito ang isang mapa. Agad namang kinuha ng binata ang mapa sa bibig ng sigbin. Maraming salamat sa mga tulong niyo, mga kaibigang sigbin. Nangagsitango naman ang mga sigbin bilang pagsang-ayon sa sinabi ng binata. Pagkatapos ay bumalik na ang mga ito sa kanilang lungga. Humanda kayo sa akin, mga gabunan. Dahil kapag nailibing na sina Lolo Erning at Lola Rosa, isasagawa ko na ang plano kong pagpaslang sa inyo. Nang tingnan ni Gabriel ang mapa, nakita nito ang eksaktong kinaroroonan ng mga gabunan. Naroroon yun sa baryo San Rafael, bayan ng Hinabangan, sa probinsya ng Samar. Makalipas ang isang linggo, nailibing na nga ang lolo at lola ni Gabriel. Matapos ang libing ay hindi na nag-aksaya pa ng oras si Gabriel noon. Inihanda kaagad nito ang mga dadalhin niya patungo sa baryo na yon. Ito na ang araw ng paghihiganti ko sa mga masasamang nilalang na yon, na pumatay sa mga lolo at lola ko at sa mga magulang ko. Nang makalabas na ang binata sa mansyon, sumakay kagad ito ng kotse pero bago pa niya mapatakbo ang sasakyan, may isang dalaga ang lumapit sa kanya at kinatok nito ang pintuan ng sasakyan. Bagya namang ibinaba ng binata ang kaliwang bintana ng kotse kung saan siya nakaupo noon. Pagtingin niya sa dalaga, nakilala niya kagad ito. Siya si Ana, ang matalik na kaibigan ni Gabriel at kaedad lamang nito ang binata. Si Ana ay kabilang sa pamilya ng mga mangkukulam. May lihim itong pagtingin kay Gabriel. Lumaki si Ana sa karangyaan mula pagkabata. Gayunpaman, hindi ito mapangmaliit sa kapwa. Gabriel, maaari ko bang malaman kung saan ka pupunta? Pasensya na, Ana, pero hindi ko pwedeng ipaalam sa'yo. Personal na lakad ko ito. Pagkatapos ay pinatakbo na ni Gabriel ang dahan-dahan ng kotse nun. Wala namang kaalam-alam si Gabriel na naglagay si Ana ng maliit na salagubang, ipis at tipaklong sa loob ng kanyang sasakyan. Paraan ito ng dalaga para malaman niya kung saan patungo ang binata at para na rin matulungan niya ito kung sakaling malagay sa alanganing sitwasyon si Gabriel noon.
Hindi pa rin pala talaga nagbabago si Gabriel. Lahat na lang ng problema, pati na mga desisyon niya sa buhay, sinasarili niya. Pasaway ka pa rin talaga kahit kailan, Gabriel. Habang nagmamaneho naman si Gabriel, tinawagan nito ang isa sa kanyang mga tauhan. Ipinahayag nito ang kanyang plano sa kanyang kausap. Pagkatapos ay sinabi ng binata sa kanyang tauhan na ipaalam sa iba pang mga antingero at albularyo ang kanyang gagawin. Wala namang kalamalamang binata na naririnig ni Ana ang kanyang mga sinasabi sa pamamagitan ng 3 insekto na inilagay ng dalaga sa kotse niya. Kung ganon, patungo pala sa Samar si Gabriel. Kailangan kong masabihan kagad ang pamilya ko dahil mukhang alam ko nang gagawin niya. Pagkalipas ng isang araw ay narating na ni Gabriel ang bayan ng Hinabangan, Samar. At sa pagkakataong yun ay humanap kaagad si Gabriel ng bahay na marerentahan. Nang makahanap na ng paupahang bahay si Gabriel ay nagtungo kaagad ito sa baryo ng San Rafael. Pagpasok pa lamang ni Gabriel sa bukana ng baryo, naramdaman kaagad nito ang presensya ng mga aswang. Bago bumaba ang binata sa kanyang sasakyan, humanap ito ng maayos na paradahan. Tuluyan nang bumaba si Gabriel. Mukhang maraming naninirahang aswang dito ah. Ilang sandali pang lumipas, napansin ng binata na masama ang tingin ng mga tao sa kanya. Kaya naman dito niya nakumpirma na karamihan sa mga naninirahan sa baryo na yon, mga aswang. Kaya naman hindi nito ipinahalata na isa siyang antingerong albularyo na may dugong mangkukulam. Maya-maya ay bigla na lang nagulat at napahinto si Gabriel sa kanyang paglalakad nang may isang dalaga na lumapit sa kanya. Tinutukan siya nito ng kutsilyo sa may leeg nun. Si Hana, ang kakambal ni Ana. Si Hana ay residente ng nasabing lugar. Siya kasi ang inatasan ng kanilang magulang na mamahala sa kanilang mga lupain na naroroon sa nasabing baryo. Huwag kang kikilos na masama. Kung ayaw mong umiwalay ang ulo mo sa iyong katawan. Wika ni Hana sa binata. Agad namang nakilala ni Gabriel si Hana kaya naman naramdaman kaagad nito na nagpapanggap lamang ang dalaga. Ilang sandali pang lumipas ay lumipat kina Hana at Gabriel ang mga tauhan ni Hana at sa pilitang binitbit ng mga ito sa Gabriel, dinala sa mansyon na tinitirahan ni Hana noon. Hindi na pumalag ang binata ng mga oras na yon dahil batid ni Gabriel na para yon sa kanyang ikabubuti. Pagkarating ng lahat sa mansyon ay binitawan na nila si Gabriel at pinaupo sa sofa. Tinabihan naman ni Hana ang binata sa pagupo at kinausap niya si Gabriel noon. Mabuti naman at natanggap mo yung mapa na ibinigay sa isa sa mga alaga mong sigbin. Huwag ka mag-alala, Gabriel. Dahil totoo ang nakasaad sa mapa. Dito nakatira ang mga aswang na pumaslang sa mga magulang mo. Alam ko naman yun, Hana. Kaya nga hindi ako pumalag nang tinutukan mo ako ng kutsilyo kanina eh. Alam mo, Gabriel, kahit ano pang sabihin ko, alam kong hindi ka makikinig dahil alam ko na gusto mong ipaghiganti ang pagkamatay ng mga mahal mo sa buhay. Kaya napagdesisyon ako na tulungan kita sa nais mo. Seryosong wika ni Hana nun. Maraming salamat. Pero ayokong may madamay pang iba sa gagawin kong paghihiganti. Ayokong may magsakripisyo at may mamatay na ibang tao para lang maisakatuparan ko ang aking nais. Tsaka gusto ko na ako na mismo ang ubos sa mga aswang na pumaslang sa aking mahal sa buhay. Maya-maya, dumating si Ana at ang mga tauhan nito. Pagkatapos ay lumapit si Ana kay Hana. Pasensya ka na, Gabriel, pero hindi namin hahayaan na mapahamak ka. Sa ayaw at sa gusto mo, tutulong kami sa gagawin mong pag-ubos at pagpaslang sa mga gabunan.
Hindi ko hahayaang may mangyaring hindi maganda sa taong mahalaga sa akin. Wika ni Ana noon. Teka lang Ana, paano mo nalaman na dito ako pupunta sa San Rafael? Tumingin ka sa damit mo, Gabriel. Tugon ni Ana sa binata. Agad na tumalima si Gabriel at pagtingin niya sa kanyang damit. Nakita nito ang salagubang, ipis at ipaklong na gumagapang patungo sa kanyang magkabilang balikat. Inilagay ko ang mga insektong yan sa sasakyan mo bago ka umalis kahapon. Alam ko kasi na hindi mo sasabihin kung saan ka pupunta. Kaya naman gumawa ako ng paraan para malaman ko kung saan ka. Gabriel, inaasahan ko na talaga na pupunta ka dito. Alam ko rin na ikaw ang nag-utos sa mga Sigbin na hanapin ang lugar kung saan namamalagi ang mga gabunan. Pero mag-iingat ka, Gabriel. Malalakas sa mga gabunan. Kaya nilang umatakes kahit tirik yung araw. Nakita mo ba yung lolo at lola mo? Biktima nila. Pinapalitan nila ng katawan ng puno ng saging pero hindi mo mahalata yun. Dahil yung katawan ng saging na ipinalit nila sa biktima, inoorasyon na nila at nagiging kawangis ng kanilang biktima ang katawan ng puno ng saging na yon. Malalaman lang ng isang tao ang panliling lang na ginawa ng isang gabunan kapag namatay na ang kawangis ng biktima ng gabunan at babalik sa anyo ng katawang saging. Sabi ni Hana. Gabriel, dito ka na mamalagi dahil may kutob ako na nakita ka ng mga tagamanman na mga gabunan. Paano yung mga... Natigilan si Gabriel sa pagsasalita nang dumating ang iba pang tauhan ni Hana. Galing ang mga ito sa lugar kung saan nagrenta ng bahay si Gabriel noon. Nakita ng binata na dala-dala ng mga ito ang kanyang mga gamit. Sige, ipasok niyo na yung mga yan sa magiging kwarto ni Gabriel. Pag-utos ni Hana sa kanyang mga tauhan na agad namang sinunod ng mga ito. Pagsapit ng gabi ay sabay-sabay na naghapunan ng lahat. Habang naghahapunan ng mga ito ay hindi inaalis ni Ana ang mga mata niya sa mukha ni Gabriel. Bakit Ana? May dumi ba sa mukha ko? Tanong ni Gabriel sa dalaga. Wala naman. Di ka kasi nakakasawang tingnan. Tugon naman ni Ana kay Gabriel noon. Dahil sa sinabi ni Ana ay biglang nasamid ang binata kaya naman dali-dali nitong kinuha ang isang baso ng tubig sa kauminom. Grabe ka sis, prangka ka talaga kung magsalita. Napapangising wika ni Hana sa kanyang kakambal. Siyempre naman sis, alam mo naman na mula nang mag-high school pa tayo, crush ko na talaga yung si Gab eh. Tsaka naaalala mo ba sis, na kapag may mga babaeng nambubuli sa kanya, kinukulam ko pag uwi natin ng bahay. Tugon naman ni Ana kay Hana. Sa pagkakataong yun ay naalala ni Gabriel ang pambubuli na ginagawa sa kanya ng mga babaeng mayaman na nag-aaral din noon sa high school. Pero hindi niya alam na si Ana palang nagtatanggol sa kanya. Matapos maalala ni Gabriel ang lahat, napangisi na lamang ito. Maya-maya ay dumating ang isang lalaki sa bahay ni Hana at lumapit ito sa dalaga. Kuya Arman! Pagtawag ni Gabriel sa binata nang makilala niya ito. O insan, mabuti naman at nandito ka na. Tugon naman ni Arman kay Gabriel. Sinabi kasi sa akin ni Hana na nandito ka na daw, kaya pumunta kagad ako dito. Oo insan, kailangan ko na kasing ipaghiganti ang pagkamatay ni na mama at papa. Lalo na ni lolo at lola. Ganun ba insan? Sige, tutulungan kita sa balak mo dahil gusto ko na rin matapos ang kasamaan ng mga aswang sa baryong to. Gabi-gabi na lang kasi, may natatagpo ang bangkay ng tao sa bakanting lote. At kahit bigyan namin ng leksyon ng mga masisibang aswang na yan, hindi pa rin sila tumitigil sa pagsalakay sa baryong to. Gusto na namin silang lipulin. Kaso nga lang, kakonti ang bilang namin kaya hindi namin sila magawang salakayin. Pwede ka naman kasing humingi ng tulong sa pamilya namin pero hindi mo ginagawa. Inis na wika naman ni Hana kay Arman.
Magpinsan talaga kayo. Magkapareho kayo ng ugali. Pinipilit niyo yung sarili niyo ng isang bagay kahit hindi niyo kaya. Wika naman ni Ana noon. Napangiti na lamang sina Gabriel at Arman at hindi na umimik pa. Kinagabihan, nabulabog ang katahimikan ng Baryo San Rafael dahil sumalakay ang mga gabunan sa nasabing baryo na yon. Sa pagkakataong yon ay mabilis na kumilos sa mga tauhan ni Hana at Ana at hinarap ng mga ito ang mga gabunan. Sina Gabriel at Arman naman ay tinungo na ang lugar kung saan nagkukuta ang mga gabunan na yon. Pagtungtong pa lamang ni Gabriel at Arman sa kuta ng mga nilalang, sinalubong kagad sila ng mga ito. Pero lahat ng mga sumugod sa magpinsan ay walang panama sa dalawa. Makalipas ang kalahating oras ay tuluyan ng nalipol ni Gabriel at Arman ang mga gabunan. Kaya naman nagpakita sa magpinsan ang pinuno ng mga yon. Ang lakas ng loob niyong tumungtong sa lugar ko, mga hangal. Humanda kayo dahil hindi na kayo makakalabas pa sa lugar na to. Ikaw ang humanda. Tatapusin na namin ang kasamaan mo at pagbabayaran mo ang ginawa mong pagpaslang sa mga mahal namin sa buhay. Ilang sandali pa ang lumipas ay nagsimula na ang matinding sagupaan. Sa una ay nahihirapan sina Gabriel at Arman na atakihin ang pinuno ng mga gabunan. Napakabilis nitong kumilos. Pero ilang sandali pa ang lumipas nun. Umusal ng orasyon ng magpinsan para pabagalin ang kilos ng pinuno ng mga yon. At dahil sa ginawa ni Gabriel at Arman, nahirapan na ngang makakilos ang pinuno ng mga gabunan. Hanggang sa napansin na lamang nito na matinding pinsalan na ang kanyang natatamo mula sa pag-atake ng magpinsan na yon. Sinubukan pang makipaglaban ng pinuno pero huli na ang lahat dahil mula sa likuran nito, inundayan ni Gabriel ng saksak ang pinuno na yon. Pagkatapos ay inundayan naman ni Arman ang dibdib nito. Tumagos ang punyal ni Arman hanggang sa puso ng pinuno at doon natapos ang buhay ng kawawang nilalang. Ang natirang grupo ng mga gabunan ay sinubukan ng tumakas pero bago pa sila makalayo, ay dumating ang napakaraming sigbin na alaga ni Gabriel, gayon din ang mga kiwig na alaga ni Arman. Walang awang nilapa ng mga sigbin at kiwig ang mga natitirang gabunan na yon. Pagkalipas ng isang oras, bumalik na sina Arman at Gabriel sa Baryo San Rafael. Doon ay nakita nila ang mga bangkay ng gabunan na nagkalat na rin sa kalsada. Dito na nakaramdam ng pagod ang magpinsan. Bigla na lamang nawala ng malay ang dalawa. Dahil na rin sa pinsalang natamo nila mula sa pakikipaglaban sa pinuno ng mga gabunan. Kinabukasan ay nagkamalay na sina Gabriel at Arman. Sa pagkakataon yun ay tinangkang bumangon ng magpinsan sa kanilang kinahihigaan pero bigla silang pinigilan ng kambal. Huwag niyo munang piliting bumangon. Nangihina pa kayo. Wika ni Ana at Hana. Maraming salamat sa inyong dalawa dahil sa ginawa niyong pagpaslang sa pinuno ng mga gabunan. Ngayon ay magiging payapa ng baryong ito. Kami ang dapat magpasalamat dahil kung hindi dahil sa tulong niyo, hindi namin mapapaslang ang mga ganun kadali ang mga ganung klaseng nilalang. Humingi kami ng pasensya dahil minaliit namin ang lahi ng mga mangkukulam at nakalimutan namin na may dugo din pala kaming mangkukulam. Huwag niyo nang alalahanin yun dahil alam naman namin na ayaw ninyong may madamay na ibang tao sa inyong mga gagawin eh. Pero tandaan niyo na tayo magkakalahi pa rin na magtutulungan. Tsaka hindi namin hahayaang may mangyaring masama sa mga taong mahalaga sa amin. Ang akala ko noon, lahat ng mayaman ay matapobre na
at mapanlamang sa kapwa pero nagkamali ako. Dahil sa pinakita ninyo sa amin ay napatunayan namin na meron din palang mga mayayaman na marunong makipagkapwa-tao at rumespeto sa mga mahihirap. Hindi naman kasi ng lahat na mayayaman pangit ang ugali. May mga mababait pa rin naman na mayaman katulad namin. Tsaka pinalaki kami na aming mga magulang na may respeto at marunong gumalang sa pagkikipagkapwa-tao. Kung ganon, pwede na pala namin kayong ligawan at pakasalan. Oo naman, wala namang sama kung manliligaw kayo sa amin eh. Dahil may gusto din naman kami sa inyo. Diretsahang tugon naman ng kambal sa magpinsan. Tuwang-tuwa naman ang dalawang binata sa kanilang narinig. Nang gumaling sina Gabriel at Arman ay sinimulan na nila ang panliligaw sa kambal. At pagkatapos ng 6 na buwang panliligaw, nakuha ni na Gabriel at Arman ang matamis na oo ng kambal na yon. Ng mga panahon na yun ay nasa San Rafael pa rin si Gabriel dahil habang ipinagpapatuloy nito ang panliligaw niya kay Ana. Kasalukuyan din itong tinutugis at pinapaslang ang mga natira pang aswang na sumasalakay sa baryong yon. Isang araw, habang naglalagay si Gabriel ng patibong sa paligid ng mansyon ni Hana, bigla nitong nakaramdam ang presensya ng isang manananggal. Bukod pa riyan, ay nakakaamoy din ng binata ng malansang amoy na nagmumula sa hangin. Naaamoy rin yon ni Hana at Ana. Mukhang hindi maganda ang mangyari ngayong gabi wika ni Gabriel sa kanyang sarili, habang patuloy pa rin ito sa paglalagay ng mga patibong sa paligid ng mansyon ni Hana. Tama ka sa sinabi mo, mahal. Mukhang hindi lang isa. Maraming manananggal ang sasalakay sa baryong ito mamayang gabi. Tugon naman ni Ana kay Gabriel na sa pagkakataong yun ay nasa likuran ng binata. Ilang sandali pa ang lumipas ay nagpakawala ng napakaraming bubuyog si Hana. At ang mga bubuyog na yun ay inutusan ito na mangalat ng impormasyon tungkol sa magiging bilang ng mga nilalang na sasalakay sa baryo na yon. Matapos magpakawala ng napakaraming bubuyog, si Ana naman ay nagpakawala ng napakaraming iba't ibang insekto. Kaya din ang inutos nito. Makalipas ang ilang oras ay magkasabay na bumalik ang mga bubuyog at iba pang insekto sa mansyon. At pareho lang ang ibinalita ng mga ito sa kanilang mga tagapag-alaga. Mahigit kumulang 30 manananggal ang susugod sa baryo sa gabing yon. Sumapit ang gabi. Sumalakay ang mga ito sa baryo ng San Rafael. Kagaya ng inaasahan ay mabilis na nalipol ni na Gabriel, Ana, Arman at Hana ang mga nilalang at tumulong na rin ang mga tauhan ng kambal. Mula nga ng araw na yun ay hindi na sumalakay ang mga aswang sa baryo. At pagkalipas ng 1 linggo, nagpasya na sina Ana at Gabriel na bumalik sa kani-kanilang tahanan. Samantalang si Hana naman ang nagbakasyon sa lugar ni na Gabriel at Ana. Ganon din ang ginawa ni Arman. Sa pagbabalik ni na Gabriel at Ana sa kani-kanilang mansyon, ay ibinalita sa kanila ng kani-kanilang katiwala ng kani-kanilang mansyon na sa nakalipas na 6 na buwan, sinalakay ng mga wakwak ang bayan ng Pilar. Kaya naman napalaban ng mga antingero, albularyo at mga mangkukulam pero kahit isa, walang nasawi at nasugatan sa 3 nabanggit na grupo. Natuwa naman sina Gabriel at Ana sa kanilang narinig nun. Isang gabi, habang ang lahat ay mahimbing na natutulog ay biglang umatake ang mga aswang sa baryo kung saan nakatira sina Gabriel at Ana. Ng mga sandaling yun ay mabilis na kumilos sina Gabriel, Arman at Ana at pati si Hana, pati na ang mga antingero, albularyo at mangkukulam. Mabilis nilang nalipol ang mga nilalang, kaya naman mabilis na pumayapa ang buong paligid ng baryo. At mula ng araw na yon, ay unti-unti nang pinangilagan ng mga aswang ang bayan ng Pilar. Dahil takot sila sa mga antingero,
albularyo at mangkukulam na naninirahan sa nasabing bayan. Lumipas ang 1 taon. Nagpasya sina Arman at Gabriel na lumagay na sa tahimik. Pinakasalan na nila ang kani-kanilang nobya na sina Hana at Ana. Labis naman na natuwa ang nadarama ng kambal dahil ang pangarap nilang lumagay sa tahimik ay natupad na. Lumipas ang 9 na buwan at sabay na nagsilang sina Ana at Hana ng sanggol na lalaki. Daniel ang ipinangalan ni na Gabriel at Ana sa kanilang panganay na anak, habang Roman naman ang ipinangalan ni na Hana at Arman sa kanilang panganay. Sa paglipas ng mga panahon ay ipinagpatuloy ni Gabriel ang pagtugis at pagpaslang sa mga masasamang elemento. Gayun din si Arman. Ang kambal naman ay naging makapangyarihang mangkukulam at itinuon nila ang kanilang kakayahan sa panggagamot ng mga tao at sa pagpaslang ng mga masasamang nilalang at elemento. Ang mga anak naman ni na Hana at Ana na sina Roman at Daniel ay naging mahusay na antingerong albularyo na may dugong mangkukulam. Naging magkasanggari ng magpinsan kaya naman mabilis nilang nagagapi ang mga malalakas na aswang na nais manggulo sa kanilang bayan. Dumating ang mga panahon na ipinaubaya na ng mga veteranong antingero, albularyo at mangkukulam sa mga batang antingero, albularyo at mangkukulam ang pagtugis at pagpaslang sa mga masasamang aswang. Pero kahit nagpahinga na sa pagtugis at pagpaslang ang mga ito, tinuturuan at ginagabayan pa rin nila ang mga batang antingero, albularyo at mangkukulam. Kabilang na ron ang magpinsang sina Roman at Gabriel. At dahil bata pa ang mga ito, para pumalit sa mga veterano, ay sinamantala ng mga masasamang nilalang ang pagkakataon nun. Palagi nilang sinasalakay ang bayan ng Pilar, pati na ang bayan ng Hinabangan Samar. Pero sa paulit-ulit na pagsalakay ng mga masasamang nilalang sa dalawang nasabing bayan, ay paulit-ulit din silang nagagapi ng mga batang antingero, albularyo at mangkukulam. Hanggang sa tuluyan ng hindi sinasalakay o hindi nadayo ng mga aswang ang dalawang nasabing bayan. Dahil alam nila na wala silang laban sa mga nilalang na nasa panig ng kabutihan.